last week, we have tackled verses 1 to 3. But this morning, ang itatackle po natin ay verses 10 to 15. Verses 10 to 15, tatalunan po muna natin yung verses 4 to 9, and I will reserve that for the afternoon. Okay. So, ito pong umaga ay ito po munang verses 10 to 15. So, there is a reason for the season. So, kaya i-reserve ko mamaya yung talata pong yon. Ano po? So, in Romans chapter 14, verses 10 to 15, ay ito po ang nakasulat, "But why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. For it is written, As I live, saith the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God. So then every one of us shall give account of himself to God. Let us not therefore judge one another anymore, but judge this rather, that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. I know and am persuaded by the Lord Jesus that there is nothing unclean of itself, but to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably, destroy not him with thy meat, for whom Christ died." Okay, tayo po muna ay mananalangin. Salamat, Panginoon, sa umaga pong inyong pinagkalob sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay nakapagtipon muli. Pagkakataon po na magpalakasan sa pananampalataya, magkapagtipon po sa salita mo, na ito po, Panginoon, ay aming maitaas sa aming buhay. Ito po ay aming masunod sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na bigyan po ito ng high regard in our priorities, in our decision, in our time, Panginoon. Help us more and more that Christ will be formed in us at si Kristo po ay makita through us in our day-to-day living. Sa iyo po ang lahat ng pinapasalamat, Jesus name we pray. Amen and amen. So Romans 14:10 to 15, this message is entitled, "Everyone shall give account of himself." Everyone shall give account of himself. In verse number 10, nabasa po natin doon yung, I don't know kung paulit-ulit nyo narinig, pero it must be, no, na bigyan natin ng priority yung term na yon, judgment seat of Christ. Judgment seat of Christ. Bakit importante yon? Bakit napakahalaga na bigyan natin ng importansya yon? Because that is the judgment for the believers. Yun po yung paghatol sa mga mananampalataya. Hindi maliligtas pa lang, hindi pa nakakilala kay Kristo, kundi doon sa mga nanampalataya na. So that will be the judgment. And later on, we will discuss about that judgment. Ano yun? Tungkol saan yun? At papaano tayo dapat maging handa po tungkol doon. So in verse number 10, we'll start by, doon sa tanong ni Pablo, bakit mo inatulan yung kapatid mo? Why dost thou judge thy brother? And if we will look back on verse 1 pababa, makikita natin kung ano yung context nito, na yung weak brother, inahatulan niya yung stronger brother na kumakain. Ano po? Na kumakain ng, siya ay persuaded in his own mind, persuaded itong stronger brother na to, there's nothing unclean of itself. Nabasa niyo po ba yung verse number 14? Ganon yung pananampalataya, ganon yung conviction ng strong brother. Sabi ng strong brother, I am persuaded of the Lord Jesus, there is nothing unclean of itself. Walang marubid yan. Po, baboy sa baboy yan. Di ba? So, he is persuaded of the Lord na because he is complete in Christ, is justified by faith, is living under grace, is not under the law, na yung mga bagay na hindi pwedeng kainin under the law, abay pwedeng ngayon. So, he is persuaded of that. Pero merong mga tao, at nung panahon nila, tanda natin, ang part po ng body of Christ, yung mga naging miyembro ng katawan ni Kristo, especially nung panahon ni Pablo, ay pawang hintil at mga Hudyo. Okay po? So merong mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo sa Ebanghelyo ni Kristo at naging parte ng katawan ni Kristo.
So anong naging problema? Nung sila ay nagkatipon, sila nag-fellowship, abay, nagkakairingan sila. Sabi ng Biblia, bawal to kainin. Natutunan nila kay Pablo, pwede naman lahat biyaya kami. Ang problema, yung stronger brother, kapag hindi niya nakita na weak brother yon at masisira yung pananampalataya ng tao na yon, yung conscience ng tao na yon dahil sa tingin niya, mali yun, mali yung ginagawa nito, mali yung pagkain na yon. Ang nangyari po, yung stronger brother walang charity, yung weaker brother hatol ng hatol sa stronger brother. Okay? So doon sa stronger brother, lack of charity, doon sa weaker brother, lack of liberty. So yun ang problema. Ito yung dinidil natin dito. Kaya sinasabi ni Pablo, ang tanong niya, why dost thou judge thy brother? Bakit mo hinahatulan yung kapatid mo? And this could go both ways. Kagaya na sinasabi po natin, yung mahina, hinahatulan yung malakas sa kanyang liberty. Yung malakas, hinahatulan yung konsensya ng mahina. Ang hina mo kasi. Sabi nga, biyaya tayo Hindi mo madigdig sa ulo mo yan. Di ba? Ganun naman nangyari. This judgment, and let me tell you na yung paghatol na ito sa ibang mananampalataya ay could be motivated by pride. Amen? It could be by pride. It could be by legalism, by the law, or it could be by envy. Di ba? Bakit mo hinahatulan siya? Kasi ikaw naman, bawal ka kasi magbaboy, kaya hatol ka ng hatol sa iba Di ba? So, ganyan yung mga yan. Maaring envious tayo, maaring naiinggit tayo, kaya gusto natin, yung ginagawa natin, yun lang din gawin ng iba. Amen? So, ayaw natin gawin yan. Naiinggit tayo. Ba't itong mga to? Masyadong malaya itong mga to. Mga liberty itong mga to Pati tama to So, pangalawang question ni Pablo, or why dost thou set at naught thy brother? Alam niyo, napaka-pangit ng ugali na yun. Isipin mo yung sinabi ni Pablo, merong mga tao na tinuturing nila ang ibang mananampalataya na walang kwenta. Sabi niya, why dost thou set at naught thy brother? So meron palang ganong mananampalataya na walang, sa tingin niya, yung tingin niya sa iba, walang kwenta. At tingnan natin sa ating sarili ngayong umaga, kung baka tayo yun. Baka tayo yung tingin natin sa ibang mananampalataya, walang kwenta to At mag-ingat po tayo sapagkat yung tao na sinasabihan natin walang kwenta o sa isip natin, sinusumpa natin na walang kwenta, abay niligtas ni Kristo yun. Namatay si Kristo para doon. Hindi ka naman namatay para sa Kanya Si Kristo namatay para sa Kanya. Amen? So, ang tanong ni Pablo, why dost thou set at naught thy brother? Bakit mo sa isip mo winawalang kwenta yung tao na yun o yung mananampalataya na yun? Dahil ba hindi mo siya katulad? Dahil ba mas nakahihigit siya sa iyo? Dahil ba meron siyang bagay na wala ka? Ano yung dahilan? At ito po ay naipapakita natin, na imamanifest po natin kapag sa pamamaraan din kung paano tayo nakikisalamuha. Bakit itong tao na to, lagi mo tinatabihan yun, ayaw mo, nandidiri ka? Bakit itong tao na to, talagang linggo-linggo, ay tarate, ganito tayo. Yung isang atin na yun, ayaw mong puntahan. May demonyo ba siya? Bakit ayaw mo siya puntahan? Or, we don't understand the concept of the body of Christ. The body of Christ is one. Ako natin. The body of Christ is one and have many members. At ang bawat isa po ay may purpose, may function, at mahalaga po in the eyes of God. Mahalaga sa paningin ng Panginoon. Turn to 1 Corinthians chapter 3 verse 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 3. At mamaya, may kita natin kung paano yung mga sinasabi natin ngayon at yung mga pinag-aralan natin since Romans chapter 12 have a direct relationship with the judgment seat of Christ. Merong relasyon, merong impluwensyang mabigat pagdating po sa judgment seat of Christ. So 1 Corinthians chapter 3 verse 3, sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, kayo ay mga karnal. Kayo ay mga karnal pa. For ye are yet carnal. At may kita natin, bakit sinabi ni Pablo na sila ay karnal? Dahil ba sila ay gumagawa ng mga kasalanan na karumal-dumal?
Though that is also part of the Corinthian living nung panahon na yon. Pero titignan natin sa verse number 3 kung ano yung tinutukoy niya, kung bakit niya nabanggit na karnal sila. Tingnan niyo po. For whereas there is among you envying, ano pa? Strife, ano pa? Divisions. Ibig sabihin, kapag ang isang kongregasyon ay hindi nila kayang matiis ang isa't isa, carnal po ang church na yun. Ibig sabihin, kapag ang isang kongregasyon ay hindi makapagtipon na walang iringan, kaya sabi ni Pablo, kung kayo man ay magkakagatan, wag naman sanang maglamunan kayo. You would bite one another, take heed that ye be not consumed one of another. Sabi niya. Ibig sabihin dito po sa talata, sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3, mga kapatid, ang sign of carnality is not sinful living per se, but having divisions. Yung nagkakaroon po ng bahabahagi, may kanta yan, di ba? Basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit. Alala niyo, no? Alala ng anniversary no, sa Alta Vista. Di tayo mabibigo. Aga? Haharapin ang bawat hamon, bawat aral ng kahapon. Nadakila ang katapatan ng basta tayo'y sama-sama, hiwa-hiwalay na ngayon. Di ba? So, nakita niyo, 1 Corinthians chapter 3, verse 3, for ye are, sabi ni Pablo, ye are yet carnal. Bakit po? Because whereas there is among you strife. Talo-talo, diba? Envying, inggitan, diba? And division, hiwa-hiwalay. Pag-hiwa-hiwalay. Sabi ni Pablo, are you not carnal and walk as men? Amen? Kung sa sanlibutan nga, marunong sila magkaisa eh. Bakit yung iglesia ng Diyos? Bakit yung church? Na tayo po ay kabilang, no? Di natin matutunan na para sa Panginoon, to lay aside our pride, no? I-give mo yung pride mo, o ano man yung yabang na meron tayo, di ba? Para sa ika-dediretso, furtherance of the gospel, furtherance of the ministry. Okay? So yun po, so balik tayo Romans chapter 14. Ano po? Kita yung tanong ni Pablo, why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at not thy brother? Bakit tinuturing mong walang kwenta yung kapatid mo? Sabi niya. Hindi mo ba alam that we shall all stand before the judgment seat of Christ? We shall all stand before the judgment seat of Christ. And the question will be, what will be judged at the judgment seat of Christ? Ano yung hahatulan ng Panginoon sa judgment seat of Christ? So before we delve, o bago tayo dumay, o bago tayo dumiretso po doon sa judgment seat of Christ, so let us understand first, na bago ka naligtas, the Bible also called you natural man. Tama po ba? So we are a natural man. So ang kaibahan ng natural man sa saved man, natural lang siya, wala siyang spirito ng Diyos. Ano po? So ang kailangan ng natural man para po siya ay maligtas. So tanda natin yung natural man, ang hope, wala tong pag-asa, without hope ito. Without hope. Ang pupuntahan nito, kapahamakan, condemnation, impyerno. Pero minsan sa kanyang buhay, narinig niya yung mensahe ng Diyos. Ano po? Narinig niya na merong Panginoon, according to Acts 20 verse 28, kung di ako nagkakamali, to feed the church of God, which he had purchased with his own blood. So ang Panginoong Diyos, bumaba, diba, sa sanlibutan, meron naman tayong kulay pula dito. Mag-color muna tayo dito. Okay. So minsan, merong Panginoong Hesukristo, na bumaba sa sanlibutan, ano po, na namatay para sa ating mga kasalanan. Okay? He was buried, pero included niya dyan yung kanyang blood sa cross. So, he was buried, and he rose again.
So, ano nangyari sa natural man? So, yung natural man, napakinggan niya yung mensahe nito ng Panginoon. Napakinggan mo na yung ginawa ni Kristo, ang tangi mong pamamaraan para matanggap ka ng Diyos. Kasi hindi ka katanggap-tanggap sa Diyos. So, kailangan matanggap mo si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo para matanggap ka sa paningin ng Panginoon. Kasi si Kristo lang ang matuwid sa paningin ng Panginoon. Ano po? He is the one righteous, tayo, walang matuwid, wala kahit isa. So, nung naniwala ka dito sa mensahe na to, ano po, yung Espiritu ng Diyos ang ginawa sa'yo. So, anong ginawa mo? May action dito. Believe. Okay, believe siya. So, the moment na nag-believe ka dito, so dito yung Espiritu ng Diyos, halimbawa, ano lalagay natin? The Spirit of God, kinuha ka, ano? And baptize you into the death, burial, and resurrection of Christ. Romans chapter 6 po yan. Okay? Ginawa sa'yo, binaptize ka papunta doon. So, in-identify ka kay Kristo. Ano? Kung paano namatay si Kristo, patay ka na din sa kasalanan. Kung paano nilibing si Kristo, nalibing ka din. Kung paano nabuhay na magmuli si Kristo, you are alive with Christ. Okay? Buhay kasama ni Kristo. So, binaptize ka. So, ngayon, dahil sa nangyaring ito, sa transaction na ito, ikaw ngayon, hindi na natural man, ikaw na ngayon ay justified. Yan, justified. Review lang po ito. Ano po? Review. Now that you are justified, ngayon na ikaw ay napawalang sala na sa paningin ng Diyos, ang hatol na sa'yo, hindi na great white throne. So sa Bible may tinatawag na great white throne judgment. Yung natural man, doon pupunta yun eh. Pero yung justified man, saan na siya hahatulan? Judgment seat of Christ. Kita niyo po yung difference? May kaibahan po yan. Ano po? Yung natural man, yun yung meron tayong idea na bubulat-latin yung buong buhay sa malaking screen. Ano po? Yun yung mga nakikita nyo ganon. Great white throne yun. Ano po? Kasi bubuksan lahat ng mga libro, bubuksan Bible, no, para may pakita na yung tao na to, na justified ang Diyos, na ipunta siya na impyerno, ipunta siya ng lawa ng apoy. Because sa kanyang buhay, napakinggan ang salita ng Diyos, pero di siya nanampalataya sa Diyos. Sa kahit anong panahon. Ano po? Kung sa'yo na buhay panahon ni Hadad, panahon ni Moses, panahon ni Noah, diba? Hindi ka pumasok sa ark, yun yung provision ko na ginawa mo. Diba? Nanampalataya ka sa sarili mo eh. So, lahat ng mga tao, since Adam, hanggang ngayon, kapag hindi na nanampalataya sa mensahe ng Diyos, dito po yun nahatulan. Great white throne. Pero yung mga ligtas, yung mga nanampalataya kay Kristo, yung mga nabautismo ni Kristo tungo sa kanyang katawan, dito po hatulan. Judgment seat of Christ. So, ulitin ko, ito po kailangan maliwanag. Ano po? Ibig sabihin, kung ahatulan tayo dito, ang inahatulan ba dito kung tayo ay ligtas o hindi? Hindi po. Bakit? Dito ka na nahatulan eh. Dito, na-determine na sigurado na, 100% sure, nung nanampalataya ka, sigurado ligtas ka. Maliwanag po ba yon? So kapag nanampalataya ka dito sa Ebanghelyo ni Kristo, sureball ka sa langit. Daig mo pa sa Efren Bata Reyes, papuntang langit. Ano po? So sureball, ang kaligtasan mo, once na nanampalataya ka kay Kristo, tiyak. So, ibig sabihin, sa judgment seat of Christ, hindi kaligtasan mo ang dinedetermine doon. Ibig sabihin sa judgment seat of Christ, hindi kung ako ay mapupunta ng langit ang i-determine doon. Dahil, unang-una, nung nanampalataya ako sa Ebanghelyo ni Kristo, ligtas na ako. So, ang tanong natin, ano na ngayon ang hatulan ng Diyos sa atin?
Amen? Ano na ngayon? So, 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Verse 10. Second Corinthians 5:10. For we must all appear. Hindi yan yung lahat tayo high five. High five. Let's go. Hindi. Lahat tayo mag-a-appear doon. Lahat tayo nandoon. Lahat ng mga kasama sa we. Kung hindi ka paligtas, hindi ka part ng we. Okay? Part ka ng Great White Throne. So kung gusto mo maging part ng we, you must believe. Okay? So kailangan mong gawin, manampalataya ka kay Kristo. So, hanggat di ka pa naniniwala sa Ebanghelyo ni Kristo, hanggat hindi mo pa sinusuko lahat ng mga pinagtitiwalaan mo para maligtas ka, hindi ka pa part ng we. Okay? Kahit gustuin man namin maging part ka ng we, hindi ka part ng we. Okay? Maliwanag? So, sabi niya verse 10, for we, kasama si Pablo doon, sabi mga ligtas to, must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body. Yan na. Okay. So ano yung hahatulan sa judgment seat of Christ? So obviously, merong relasyon dun yung works. Ano po? Yung gawa. Pero particularly in verse number 10, done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. What is the body? Yun yung miyembro tayong lahat ng mga ligtas. At sabi ni Pablo dito sa atin, tayo'y harap doon sa judgment seat of Christ at hahatulan tayo depende sa kung anong ginawa mo sa kanyang katawan. Ano bang ginawa natin sa kanyang katawan? Pinalakas ba natin? Did we edify the body of Christ? Or did we destroy the body of Christ? Okay? So ito yung concept po na gusto kong maintindihan po natin. So balik tayo ng Romans 14, then I'll explain. Ang atin pong pagtrato sa ibang mananampalataya ay direktang makakaapekto sa paghatol sa atin sa judgment seat of Christ. Ulitin ko po, ang pagtrato natin sa ibang mananampalataya ay direktang makakaapekto sa pagtayo mo dito sa judgment seat of Christ. Bakit? Tignan nyo po Simula Romans 12, tignan nyo. Papasadaan ko po yung mga verses. Romans 12:10. Tignan nyo ito. Ito yung kinukuman sa atin. Be kindly affection one to another, with brotherly love, in honor preferring one another. So, sino ito ko? Mga kapatid sa mananampalataya. Verse 13. Distributing to the necessity of the saints. Given to hospitality. Ano pa? Verse 16. Be of the same mind one toward another. Mind not high things, but condescend to men of low estate. Be not wise in your own conceits. Romans 13:8. Owe no man anything, but to love one another. For he that loveth another fulfilled the law. Verse number 10. Love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. Romans 14:1. Him that is weak in the faith, receive ye, but not to doubtful disputation. Kita natin. So, simula nung ininstrukan tayo ni Pablo, binisitch tayo mga kapatid to give our bodies as living sacrifice, karamihan or huge part ng mga talata po na yon ay kung paano mo itrato ang isang kapatid sa pananampalataya. Bakit po? Bakit kaya? Na ang huge part ng mga talatang yon ay tumutukoy sa kung paano ko itatrato ang ibang mananampalataya, ang ibang mga ligtas. Bakit kaya yun ay part? Amen? Because what is the will of God today? Ano bang kalooban ng Diyos sa atin, sa church? That the church will be edified, that it will appear blameless before God. Kapag hinatulan ng Diyos,
found blameless. Tingnan, sa Ephesians 5. Tingnan, Ephesians 5. Ano bang gustong gawin ng Panginoon ngayon? Ephesians 5, 25 to 26. To 27. Ephesians 5:25. Husband, love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it. That he might anong ginagawa ng Panginoon sa church? Sanctify, cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So, ang gustong gawin ng Panginoon sa iglesia ay obviously, baguhin ito para i-present ito sa kanyang sarili as holy. Bilang banal. And part of that process is edification sa church. Pagpapatibay, pagpapalakas, paglago. Nakuha niyo po? Paglago. Kaya naman, sabi ni Pablo sa Romans chapter 14 sa atin, we shall all stand before the judgment seat of Christ, telling us na yung mga verses before, nung verse na yon, sa verse number 10, indicating, ano ba yung mga verse na yan? Is how you treat other believers also. O paano mo itrato yung ibang mananampalataya. Because, yun yung kalooban ng Panginoon sa church. Lumago ang church. At kung tayo pipigilan natin yung paglago ng church, sabi ni Pablo, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Nakaya po. At ito ang hatulan sa atin. Done in His body. According to that He had done, whether it be good or bad. So, sa judgment seat of Christ, mga kapatid, like it or not, yung kapatid na kinaiinisan mo, yung kapatid na naalibadbaran ka kapag nakikita mo pa lang yung anino nila. Okay? Yung kapatid na talaga namang inis na inis ka, sa kahit anong dahilan, wala man dahilan, pero inis na inis ka lang talaga, kasama mo siya sa judgment seat of Christ. Amen? Kasama mo siya. 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter number 3. First Corinthians chapter 3 verse 12. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble. I like stubble. Gusto ko dayami. Gusto ko ipa. Kasi nakakain ng rabbit yun. Kapag dumaan yan, verse 13, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. Every man's work, at anong sabi niya? What sort? What sort? Ayun na. Dagdagan natin to. What sort? Ano yung quality ng work na yan? Ano yung kalidad nung paglilingkod mo na yon sa Diyos? Oo nga, nakakapag-preach nga ako. Oo nga, nakakapag-minister ako ng salita ng Diyos. Pero sa likod pala nito, meron pala akong intensyon na masama. Ano pala? Gusto ko palang magpasikat. Ano? So ang itatry sa judgment seat of Christ, hindi lamang yung ginagawa mo, kundi ano yung kalidad ng ginagawa mo. Amen. Rich nga tayo, no? I'm gospel of Christ. Pero sa deep inside pala, sa likod pala, sa kabila pala ng lahat, ang gusto lang palang mangyari, sumikat. Ang gusto lang palang mangyari, preeminence sa church. Ang gusto lang palang mangyari ay
Di ba? Makilala or nakita natin? So, bakit natin ginagawa? So, the motivation must be, kaya ako naglilingkod sa Panginoon, kaya ako nagmi-minister sa ibang mananampalataya, kaya tayo nagbibigay ng tracts, ay ginagawa ko yun para sa Panginoon. And there should wala dapat hidden agenda. Ano po? Na dapat clear conscience tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Diba? Hindi yung kaaway mo, inabutan mo ng tubig, kasi gusto kong umapoy yung ulo niya. Shall heap coals of fire upon his head. Diba? Because all those work, lahat ng mga gawa po na yon, and this should terrify us talaga, sa judgment seat of Christ, mga kapatid, revealed, including thoughts and intents of the heart. Including kung bakit mo ginawa yung ginawa mo. Hindi ka pa ba matakot niyan? Nakakaiba yan. Ano po? Ibang klaseng paghatol yan ng Diyos. Di basta ako preacher, lingkod lang ako sa Panginoon. Amen. Pero what is your intent? What is your motive? Maraming naglilingkod sa Panginoon, iba pala motibo sa ministry. Marami naglilingkod sa Panginoon, iba pala meron pala silang gustong magawa, meron pala silang gustong maabot, kaya nila ginagawa yun. Ano po? What is our motivation in the ministry? If that is not proclaiming the gospel of Christ, that is not edification of the saints, let me tell you, those intents will be revealed at the judgment seat of Christ. Yung mga bagay na laman ng ating puso, yung mga katha ng ating isip, yung mga tinago-tago mo sa iyong puso mo na, di ba? Lahat po yan, alam ng Diyos. At lahat po yan, may re-reveal. Amen? Kung nagpapaawit ka dito, ano po? Nagpapaawit ka dito, ang tingin ng iba, galing ni brother, naglilingkod sa Panginoon. Ano? Pero iba pala ang intensyon ng puso. Iba pala meron palang, di ba? Meron palang secret hidden things. Sa judgment seat of Christ, revealed yun. Sa judgment seat of Christ, manifested. Amen? Every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of whatsoever it is. If any man's work abide, which you have built thereupon, he shall receive a reward. Glory to God. Sabi yung mga iba spiritual. Okay lang na wala akong reward sa Diyos, basta naglilingkod ako sa Kanya. Diba? Hindi yun spiritual. Kasi ang reward, if we will receive a reward at the judgment seat of Christ, alam nyo kung ano napaprove nun? Mahal mo ang Diyos. Because you obeyed God. Bibigyan ka ng reward ng Panginoon kasi sumunod ka. And if you will not receive a reward at the judgment seat of Christ, ibig sabihin nun, namuhay ka para sa sarili mo. Amen. At wag nawa na ang buhay natin, kapag tayo dumaan sa judgment seat of Christ, ang tingin lang natin sa Diyos ay salbabida. Kagaya na sinabi ko nung youth. Bakit salbabida? Gusto mo lang maligtas ka pero wala kang pakialam, mabuhay para sa Kanya. Gusto mo lang na iligtas ka ng Panginoon mula sa impyerno, pero ayaw mo, mabago yung buhay mo para magamit ka niya, para mailigtas niya pa yung ibang tao sa impyerno. Amen? So, that's the issue, the judgment seat of Christ. Every thoughts and intents of the heart will be made manifest, the hidden counsel of the heart. And that should terrify us. Amen? Itong bagay na, pag naiisip ko, talagang repent ka na lang sa Diyos. Lord, tulungan niyo po ako maglingkod sa inyo. Tama. Ayoko po na yung paglilingkod ko na ito, imbis na naglilingkod na ako sa iyo, ay pagdating pala sa judgment seat of Christ, palyado. Kasi naglingkod ka nga, di ba, physically, nakikita ng lahat, ginagawa mo, pero yung puso mo mali. Pero yung puso natin, may sabit. Bakit? Kasi iba yung intention natin sa ginagawa natin. Iba yung motivasyon ng puso mo kung ba't mo ginagawa yung ginagawa mo. Diba? Amen? Alright.
The judgment seat of Christ, yun ang sinabi natin, will reveal intents, motives, priorities, and love for the Lord. So balik tayo Romans 14. Ano ang sabi ni Paul doon? We shall all stand. Tama? We shall all stand before the judgment seat of Christ. Pero pagdating ng verse 11, isang verse pagkatapos ng verse number 10, for it is written, as I live, saith the Lord, every knee shall bow. So pagdating natin doon sa judgment seat of Christ, nakatayo tayo. Isang verse later, nakaluhod na tayo. Amen. Every knee shall bow. Sabi ng Panginoon. And every tongue shall confess to God. Yung kayabangan natin, hindi tayo magpakumbaba, hindi natin matutunan na magpasailalim sa authority ng salita ng Diyos. Yung kayabangan na yan, sa judgment seat of Christ, it will hit the floor. Okay? It will hit the floor. Okay? Tayo lulod. Wala tayong may pagmamalaki, wala tayong may pagmamayabang sa paningin ng Panginoon. Lord, praise God, I serve you 50 years. Okay? Let's see. Dahil natin sa apo yan. I serve you 10 years. Yayabang ano? Kaya nga, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. So ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagbibigay ng buhay sa Panginoon, sa ministeryo ng Panginoon, ay hindi po merong retirement age. Ay, kapag 60 na ako, I will retire in the ministry. Let others do it. Let others do it. No. No. Always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So paglilingkod pala sa Panginoon, walang retirement. Amen. At dapat nga, matuwa tayo kasi sa paglilingkod sa Panginoon, walang retirement. Isipin mo. Sa sanlibutan, meron. When you reach certain age, ayoko na pagtrabahuin doon. Bakit? You're not yet, di ka na, para sa kanila, di ka na profitable, di ka na productive. Pero sa Panginoon, as long as tumatagal ka, as long as nagiging faithful ka, mas lalo ka nagiging profitable sa gawain ng Panginoon. Bakit kasi nakikita ng iba, aba itong si kapatid, ang tagal na nito sa ministry, pero nagtatapat pa rin, napakagandang inspirasyon para sa amin nagsisimula pa lang. Amen. That's the difference pagdating sa gawain ng Panginoon. Verse 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Balik tayo sa 2 Corinthians 5, at hindi ko binasa yung palibot na verses ng verse 10 pero babasahin natin. 2 Corinthians 5:8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Amen? Willing ba tayo? Kung rapture yan, so much willing. Diba? Hindi mo na kailangan mahirapan Diba? Mabilis lang. Mabilis lang, kukunin na tayo ng Panginoon. Praise God. And we will leave everything behind. Wherefore we labor. Kaya sabi ni Pablo, nagle-labor ako. Nagsusumikap ako. Naglilingkod ako. That whether present or absent, we may be accepted of Him. For we must all appear, diba? Yun yung binasa natin kanina. Pero pagkatapos ng verse 10, basahin natin yung verse 11. Knowing therefore the terror of the Lord. The terror of the Lord. We persuade men, but we are made manifest unto God. And I trust also are made manifest in your consciences. So, sabi niya sa verse number 11, sabi ni Pablo, there is this terror of the Lord. Knowing the terror of the Lord. We persuade men. Mga kapatid, sino sa atin nakaranas ng mga terror teachers? Mga sa school ba? Terror. Lalo na yung mga math teacher, yung sasagot ka pa lang, nahinginig ka na Okay, Mansano, tayo! Ma'am, yes po. Yes po. Punta ka sa board. Ganun po. Sa board. Bilis. Okay po.
Tapos nanginginig ka na yung chok. Di mo alam, chok lang yun, pero di mo hawakan. Parang nahirapan ako sa chok. Ano ba nangyari sa akin? Di ba? Or kung tayo sa college, you have strict professors, di ba? Mga nagbabalagbag ng mga gamit. Pagpasok pa lang sa classroom. Bira, no? May mga malakas talaga. Yung mga hardbound na mga libro, no? Bad! Ganun. Okay, quiz. Quiz? Wala pang discussion. Di ba? Or kung na-try nyo naman na mag-research, mga thesis, yung mga panelists, lahat na lang ng pagkain, bibigay mo. Diba? Ano ba bang gusto nyo? Coke? Diet po kayo? Coke Zero. Diba? Lahat na lang, di ba? Kasi, or kung minsan nadawit kayo sa isang kaso, interrogation officer. Na ano kasalanan pero nahinginig ka. Sir, wala po akong kasalanan dyan. Wala pong kinalaman dyan, sir. Sir, yung kutsilyo na yan, sir. Pinanghihiwa ko lang ng sibuyas sa amin. Di ba? So, if you have tried in all of those situations, no? Kung napunta na tayo sa lahat ng mga sitwasyon na yon, alam natin what terror looks or what terror feels. Yung hindi mo wala sa kakayanan mong kontrolin yung sitwasyon. Kasi yun yung terror eh. Yung teacher o kaya yung, di ba? Siya yung terror noon. At lahat ng mga mali mo masasabi, parang palapit ka ng palapit sa hukay. Di ba? And could you just for a moment think about what is the terror of the Lord sa judgment seat of Christ? Kung dito sa sanlibutan meron tayong mga unbeliever na tao na terror, na nanginginig na tayo, na pinagpapawisan ng buong katawan mo, marinig mo lang yung boses nila, marinig mo lang na nandyan sila. What more, kapag yung person na maghahatol sa atin sa judgment of Christ, alam niya lahat, including iniisip at laman ng puso natin. What does that look like? Diba? Kahit mali pa grammar ko, terror yan. So that is the terror of the Lord, mga kapatid. At the judgment seat of Christ, all is made manifest. Lahat. Lahat po. And on that time, I can imagine, di ba, on one part of my brain suggests na sa judgment seat of Christ, nakukita na lahat ng mga hipokrito doon. Kita lahat. Pero on the other side of my brain, hindi naman ako magbibigay sulit sa ginawa nila kundi sa ginawa ko. So ako, dapat focus ako dito sa ginagawa ko. Kasi ito yung hatulan ng Diyos sa akin. Bahala sila, maghipokrito sila, bahala sila, maling ginagawa nila sa ministeryo ng Panginoon. Pero ako dapat tama yung ginagawa ko sa ministeryo ng Panginoon. Amen? So one part of your brain, oh yeah, it's gonna be a good time. On the other part of your brain, oh no, I will be judged. Real time. Amen? Big time. Kapag naisip mo na yung lahat ng ginagawa natin, lahat ng mga bagay na nakumit natin, nasa church ka naman eh. So may relationship sa church, ay hatulan ng Diyos. Oh Lord, wala ka may pagmamalaki, wala ka may pagmamayabang. Kaya ang verse mo, kapag naintindihan mo judgment seat of Christ, Lord, forgetting those things which are there. Reaching forward on those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ. Bakit? Kasi yung nakaraan mo, hindi mo naman mababago na yun eh. Amen? So napapaisip ako, kung ganito lang ang pangunawa ko, nung 2 years ago, iba sana ang ihip ng hangin. Pero hindi ganun eh. Diba? At yun, kaya nga ni-reserve ko yung message na ito, yung sa verse 4 to 9, mamayang hapon. Kasi that also is connected with knowledge. Knowledge puff it up, but charity edify. Amen? Knowledge puff it up, but charity edify. Kaya, in verse number 12, so then every one of us shall give account of himself to God. Could you imagine kung ano mangyayari dyan? What is the intents and thoughts? But di ko naisipin yung sa iba. Isipin ko yung action ko. Isipin ko kung ano yung ginagawa ko. Bakit? Kasi yun yung hatulan ng Diyos.
And as a preacher, I have a responsibility na ituro ng tama yung salita ng Diyos, not according to my lust, but according to truth. Kasi hatulan ng Diyos yun eh. Ba't mo pinreach yung preaching na yan? Diba? Dahil ba gusto mong makita nila na magaling ka? Dahil ba gusto mong makita nila na why are you preaching those things? Or ang gusto natin marinig sa Panginoon, good job. You have fought a good fight. You have finished your course. You have kept the faith. Amen? We are standing before a person who knows everything about us. He knows everything about us. Amen. Kaya naman sa verse 13, let us not therefore judge another anymore. Sabi ni Pablo. Okay, kaya kayo, may tigil na kayo. Okay? Let us not therefore judge one another anymore. Pero ano daw yung dapat nating hatulan? Just as rather that no man put a stumbling block or an occasion to fall in his brother's way. So wag daw maglalagay ng katitisuran, ng hadlang, ng harang. So, bago ko ipaliwanag, Galatians 5:13, let me read this verse to you. Galatians 5 verse 13, the Bible reads, For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another. Mga kapatid, on the judgment seat of Christ, kahit sirang plaka na akong paulit-ulit, sasabihin ko pa din, lahat ng mga ginagawa natin, hatulan doon. Kay lahat. Done in His body, hatulan ng Panginoon. And, masakit man, pero merong mga kapatid doon na hatulan ng Panginoon, weak in the faith. So, yung magiging judgment sa kanila, medyo losing rewards, no? Medyo losing rewards. Kaya ako tinuturo po sa inyo ito para ipaliwanag sa inyo. Sabi sa verse 13, just is rather that no man put a stumbling block to fall in his brother's way. Kung kayo po ay weak in the faith pa, I want you to be strong in the faith. Gusto ko nga maging malakas kayo sa pananampalataya. Dahil yung sinabi niya, no man put a stumbling block, it could be that you are the stumbling block. Preacher, paano nangyari yun? Na ako yung katitisuran. Maybe we became the stumbling block sa isang kapatid kaya hindi siya lumalago. Amen? Bakit? Akala ko ba ang mga ligtas hindi nagaganon? Bakit siya ganon? Amen? Or we could also be a stumbling block to unbelievers. Sa mga hindi mananampalataya, maaaring tayo ay maging hadlang para maligtas sila. Paano nangyari yung preacher? Diba? We could be a stumbling block to them. You know, ang sanlibutan, alam nila eh. Alam nila ang true Christianity. Alam nila yan. Alam nila yung legit. Against sin, talagang galit sa kasalanan. And when Christians, yung mga ligtas na mga mananampalataya, ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, nagigive offense sa cause of Christ. Nagiging stumbling block tayo para maligtas sila ng mga hindi nananampalataya kay Kristo. Nagiging hadlang tayo para makakilala sila sa Panginoong Hesukristo. Sa kahit anong pamamaraan, possible tayo maging hadlang po sa kanila. Especially when you are sinning. Pag tayo nagkakasala. Ano po? Isipin mo, Kristiyano ka. Kristiyano ka, no? Tapos talaga namang pag humataw ka sa party. Ano po? Lumalabas pagka Jezebel mo. Titignan ng ibang unbeliever yun. Ganyan lang din naman pala yung mga Kristiyano eh. O ako, maging unbeliever na lang ako. Ganyan din naman ako eh. O siya, hindi pa siya masaya. Pagkatapos niyan, konsensya siya. Ako hindi. Diba? So, nagiging hadlang tayo para makakilala ang iba sa Panginoon. But in this context, ang tinutukoy po dito, yung being a stumbling block to a brother.
Nagiging hadlang tayo para lumago siya. Nagiging selfish kasi tayo, inisip natin, wala, okay lang naman mabuhay para sa sarili. Diba? May mawawala ba? Wala naman sigurong mawawala. Pero di natin alam, kapag tayo yung nagiging stumbling block para yung kapatid na yon ay lumago sa Panginoon, we are sinning against Christ. And that will be revealed at the judgment seat of Christ. That will be revealed at the judgment seat of Christ. Amen? Big time. Big time. At ang may great responsibility ba dito? Great responsibility. Ay, syempre yung mas nakakaalam. Yung mas nakakaalam na. Pero, giving heed to flesh, giving heed to lust. Amen? Nakakapagod din kaya mag-preach linggo-linggo. Nakakapagod mag-preach linggo-linggo about sa mga latest na mga trend, yung mga ganyan, yung mga TikTok, nakakapagod din. Mga Clash of Clans, meron pa ba yan? Okay, di ba? Mga Mobile Legendary, yung mga uukod-ukod, mga ganyang laro. Nakakatamad din yan na i-preach linggo-linggo. Pero kung ikaw na isang ligtas ka. Alam mo ito, alam mo yung mensahe na to, ligtas ka. Tapos, di ba? Sarap mo makipagpatayan doon, kita na at believer ba? Galing dito ah. Ganyan pala maging Kristiyano. Pwede mo lang ganyan. Ayos ah. Kristiyano na rin pala ako. Kasi kahit di naman ako nag-church, ganyan din naman ako. Diba? If we are becoming a stumbling block to them, we will hit our floor. We will hit the floor. Diba? Either naman yan, kahit di mo ginagawa mo yan, you will hit the floor. But all of that will be revealed at the judgment seat of Christ. All of that will be revealed. Amen? And alam niyo po kung bakit hindi natin mag-give up yung kasalanan natin. Isa lang naman dahilan dun eh. Makasarili tayo. At hindi natin mahal ang Panginoon. That is the reason. Kasi kung mahal mo ang Panginoon at hindi ka makasarili, ang intention natin, ang motivation natin, mapalakas ang iba. At yung kasalanan ba natin, napapalakas ang iba? O mas lalo silang ginaganahang magkasala din dahil sa kasalanan natin? Amen. Amen. Tama po ba? What would you think? Ano pong iisipin yung lahat kung yung preacher na tumatayo po sa inyo linggo-linggo, ako po, tumatayo sa inyo dito, ay malalaman nyo na tanggero. Ano pong iisipin nyo? Preach on, preacher! Let's go on! Let's go to the party tonight! Diba? Anong iisipin nyo kung ganun yung uri ng tao po na ako, no? Na makikita nyo, no? Sa lahat ng tagayan, nandun tayo. Praise God, you know. If the stomach give a little wine for the stomach's sake, brother, yeah, what would you think? Ano kayang isipin niyo sa akin, no? Maybe some of you will think, diba, na sa mga spiritual, ay mali na to. Mali na tong nangyayari na to. Or if you are carnal, you will think, the Lord is gracious, brother. The Lord is loving, you know. At maling-mali po yan. Ano po? Romans 14, verse 14. I know and I'm persuaded, lapit na po tayo, by the Lord Jesus, that there is nothing unclean of itself. But to him that esteemeth anything to be unclean, to him it is unclean. So hindi natin maalis na there are weak brothers in the faith na hindi pa nila alam yung alam mo. Pero don't despise them, accept them, receive them, and admonish them. Turuan mo sila. Not to hurt them or not to offend them, but to admonish them. Ngayon kapag nasaktan sila, ikaw naman, napakaingat naman ng pagkakasabi mo. Napakaingat naman ng pagtuturo mo sa kanila. Pero
hindi nila natanggap, problema na nila yon. Problema na nila yun. Kasi hatulan ng Diyos yan sa judgment seat of Christ. O ikaw, ba't di mo siya pinakinggan? Sinabihan ka naman ng ganito O, edi wala siyang sagot. Pero kung ang pangit na ugali mo, di ba? Bakit ganyan ka? Naging stumbling block ka pa para matuto yung tao. Amen? Naging stumbling block pa. Possible pala yan, Possible. That we became a stumbling block to them. This is the principle that we need to understand. Verse 15. Verse 15. Take this to heart, mga kapatid. Take this to heart. In verse number 15. If thy brother be grieved with thy meat. Ay, ang hirap niya. Now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat for whom Christ died. Kaya sabi na lang ni Pablo kung sa pagkain ko na ito, masisira ko yung pananampalataya ng kapatid ko, hindi na lang ako kakain. Lest I make my brother to open. Sabi niya. Pwede natin i-apply yan na kung yung bibig ko wala namang masasabing maganda, ititikom ko na lang muna. Amen. Para hindi na lang siya makapapinsala pa. Diba? Kung ako, hindi ko pa maturuan yung bibig ko na tumahimik. Okay? Hindi ko maturuan ng bibig ko na hindi makapagkalat ng kung ano-ano, ay ititikom ko na lang muna siguro. No? Para hindi na lang ako mag-i-stumbling block sa iba. 1 Corinthians 13:2, chapter about charity. So, charity and love, may similarities po pero hindi po sila isa. Hindi po love and charity isa lang, hindi po. Hindi dapat nilagay na ni Pablo dito, love, di ba? Hindi, charity. Kasi sa ibang parts naman ng Bible, may love naman na word. Pero bakit charity ang ginamit dito? Amen? There's a difference. Verse 2, and though I have the gift of prophecy, understand all mysteries, and all knowledge, matalino ka, alam mo Biblia, alam mo Genesis to Revelation, alam mo mga trivia sa Bible, marami kang alam na doktrina, pero sabi ni Pablo ito, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, pero wala kang charity sa kapatid mo, sabi ni Pablo, I am nothing. Aba, grabe, ano po? Ibig sabihin ni Pablo, ito po, naintindihan mo to lahat. Yan, naintindihan mo yung lahat. Sabi ni Pablo, naintindihan mo to lahat. Pero wala kang charity sa kapatid mo, wala kang kwenta. Aroy. Bakit? Kasi anong point na nalaman mo to, hindi mo mai-apply sa iba. Anong point na nalaman mo yung kamatayan ni Kristo, yung pag-ibig ni Kristo, kung yung pag-ibig na hindi mo rin kayang ibigay sa iba, anong point? Ako po natin. So, yung knowledge na ito, good yan. Pero without charity, I am nothing. I am nothing. Kaya, linggo-linggo, check ko yung preaching ko kung may charity yun. Diba? Hindi yung hataw lang ng hataw, mga kapatid. Hataw ka ng hataw, di mo nakikita sarili mo Nakita natin? Kaya nung natutunan ko yung concept ng charity, mga kapatid, natutunan ko na this is very important. Kasi this is the bond of perfectness according to Colossians. Nung naintindihan ko yung charity, every preaching ko, nag-iingat ako. Hindi lang hataw ng hataw. Diba? Ang term ko, hindi laging, kayo! Ikaw! Gumaganto na ako, tayo! Diba? Ganun ang term ko ngayon. Pakinggan nyo mga preaching natin. Mga nakaraan. Pakinggan nyo. I-replay nyo sa YouTube kung papaano po gumagamit ng term. Subtle lang na difference yun, pero malaking bagay yun. Kasi kapag nagsabi ako ng tayo, ibig sabihin ina-acknowledge ko, kasama ako sa pinagpipreachan ko. Hindi yung, ikaw na makasalanan, ikaw lang, pupunta ka ng impyerno, kayong mga makasalanan. Hindi mo sinasama sarili mo, no? Hataw lang ng hataw, Walang charity. Sabi ni Pablo, I'm like sounding brass or a tingling cymbal. Parang, alam mo yung, sa drums, yung maingay ng kalembang, bang, bang, ganun ka lang daw. Kapag wala kang charity, ganun ka lang. Amen. Kita nyo, mahalaga charity. Ano po? Charity, hindi ito yung pinababaw lang yun sa mga charity na namimigay ng mga pagkain. Hindi po yun lang. Hindi po yun. No? Charitable act yun, pero hindi po yung charity.
Ano po? So yung charity sa Bible, mga kapatid, understanding also na though we have liberty, we use liberty to serve one another with love. Okay? So yun yung kaibahan niya sa love. So dito sa pagdating sa charity, may action na paired with love. Okay? So, ito po, na done in his body, whether be good to God. 1 Corinthians 8. 1 Corinthians 8. 1 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. 1 Corinthians 8, 1 and 2. Now as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Sabi ni Pablo, alam natin lahat. Meron tayong mga knowledge. Alam natin, marunong tayo. Kaya sabi niya, knowledge puffeth up, but charity edifieth. Amen? Dati, tingin ko, galing-galing ko eh. Tingin ko, alam ko yung mga doktrina eh, no? Book of Acts. Ganyan. Dispensation of the fullness of time. Mystery. Pambira, banat ng gano'n, no? Pero wala ka palang charity. Hindi mo pala naunawaan, baka yung pinipreach mo, hindi na nila naiintindihan. Tingin nila, nagmamayabang ka. Though that is not the intention, but that is the implied meaning ng ginagawa mo. Kaya, nung natutunan yung charity, talagang umayos yung aking pag-iisip eh. Tumino. Okay? Kasi nakita natin yung dapat na pamamaraan kung paano magministeryo sa iba. Amen? So, kung meron akong nalalaman, if I have knowledge, pero wala akong charity, sabi ni Pablo, knowledge puff it up. O, putokin ng ulo mo, lumalaki lang yan. But charity, edify it. So, anong gusto mangyari? Edification. Magpatibay kayo. Opo. Mapalakas po tayo. Yun po yung gusto mangyari. Verse number 2. If any man think that he knoweth anything, do you know anything? He knoweth nothing, yet as he ought to know. Okay? Verse number 9. But take heed lest by enemies this liberty of yours became a stumbling block to them that are weak. Malaya tayo. Alam natin yung gagawin natin. Pero mag-ingat tayo. Baka yung liberty natin katitisuran sa mahihina. For if any man see thee which has knowledge sit at meat in the idol's temple, shall not the conscience of him which is weak be emboldened to eat those things which are offered to idols? And through thy knowledge shall the weak brother perish for whom Christ died. But when ye sin so against the brethren, and wonder with conscience, ye sin against Christ. Diba? Ang nagkakasala tayo laban ay hindi dun sa tao lang, kundi kay Kristo mismo. Verse 13, wherefore, if meat make my brother to offend, I will eat no flesh while the world standeth, lest I make my brother to offend. Last verse, Colossians 3:13, inclined with for whom Christ died, ng Romans 14, verse number 15. So Colossians chapter 3, verse 13, so this must be our action one toward another, our attitude, our treatment, forbearing one another, and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Amen ba? So, if we have quarrel, ang action at treatment dapat hindi yung makipag-away tayo, makipagkagatan tayo, kundi mahalin natin yung kapatid, patawarin natin. Kung paano tayo pinatawarin ng Diyos, patawarin mo siya. Forbearing one another and forgiving one another. Let us come to the Lord in prayer. Salamat, Panginoon, sa umaga niyo pinagkaloob. Salamat sa iyong banal na salita. Tulungan niyo po mga kapatid, ako po, na maunawaan po yung concept na ito, yung principle na ito mula sa salita mo, O Diyos, na kami po matutunan namin kung paano lumakad ng mayroon pong charity sa mga kapatiran. Na hindi po kami maging katitisuran, parang iba ay makalapit po sa inyo. Kami pa po ay maging hadlang para sila ay makilala at mas lalo pong lumago sa pananampalataya. Tulungan niyo po kami ma-identify po namin yung mga bagay na ito, kung ito man po ay ugali namin, kung ito man po ay ginagawa namin. Tulungan niyo po kami na makita po ito, Panginoon. And in return, makatulong po kami sa pagpapalakas po ng iba. Sa po lahat ng po rin pasalamat ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen and amen.